Nagtaka si Jungmin kung paano nanatiling buo ang kamalayan ni Seren. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwang nais maligtas. Napansin niyang wala sa kanyang nobela ang ganitong sitwasyon. Galit na galit ang demonyo kay Jungmin dahil sa paghadlang sa kanyang pagkain. Sinubukan ni Seren na labanan ito, sinisigawan ang demonyo na umalis. Napansin ni Jungmin ang isang gintong marka sa kamay ng demonyo, isang tanda ng banal na kapangyarihan. Naalala niya nang hawakan niya si Seren, marahil, isang bahagi ng kanyang banal na kapangyarihan ang nanatili sa katawan nito, dahilan upang manatili ang kamalayan ni Seren. Naisip ni Jungmin na ito ang kanyang pagkakataon. Sinubukan niyang muling gamitin ang kapangyarihan ni Michael Konder, ngunit bigo siya dahil kulang na ang kanyang mana. Napansin ito ng demonyo, sinabing wala nang magagawa si Jungmin. Tinawag ni Seren ang pangalan ni Jungmin, habang unti-unting nawawala ang gintong marka. Napuno muli si Jungmin ng pagkabigo sa kanyang kawalan ng lakas. Ngunit biglang isang liwanag mula sa Shepherd of Light, ng 7 bayani ang nagbigay ng kanyang kapangyarihan kay Jungmin. Nagsimulang bumalik ang lakas ni Jungmin matapos matanggap ang tulong mula sa Shepherd of Light. Nagulat siya kung bakit ginagawa ito ni Reiner, pero alam niyang sapat na ito. Muling ginamit niya ang immersion sa kapangyarihan ni Michael Konder. Sinabi niya, masamang espiritu, hinahatulan kita sa ngalan ng Diyos. Isang sinag ng banal na liwanag ang tumama ng direkta sa demonyo, na nagsimulang sumigaw sa sakit habang lumalabas ang mga kaluluwa mula sa katawan nito. Napansin ni Jungmin na pati ang mga alaala ni Seren ay naglalabasan din, na unti-unting bumalot sa kanya. Biglang nagising si Jungmin sa isang lugar. Nasa loob siya ng espiritual na bilangguan sa loob ng kamalayan ni Seren. Napansin niyang nakakulong si Seren sa isang malaking kamay. Tumakbo siya patungo dito, tinatawag ang pangalan niya at hinihiling na magising ito. Dahan-daang iminulat ni Seren ang kanyang mga mata at kinilala si Jungmin. Sinubukan nilang abutin ang isa't isa. Tumalon si Jungmin sa hangin at nagtagumpay silang maghawakan ng kamay. Sumiklab muli ang kanyang banal na kapangyarihan, at muling bumaba ang liwanag, tumatama sa demonyo. Nakita ni Jungmin na unti-unting lumalabas si Seren mula sa katawan ng demonyo. Sigaw ng sigaw ang demonyo, tinatanong kung anong ginawa ni Jungmin sa kanya. Lumabas ang lahat ng mga kaluluwa mula sa katawan ng demonyo at tuluyang nakalaya si Seren, bumagsak sa lupa ng walang malay. Lumapit si Jungmin upang suriin ang kalagayan ni Seren. Laking ginhawa niya nang malaman niyang ligtas ito. Napansin niyang bumabalik na rin ang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Tanging naiwan na lamang ay ang pulang masa na mas nakakadiri pa kaysa inakala ni Jungmin. Sumigaw ang demonyo, pilit na hinihingi ang kanyang katawan. Mabilis itong umatake kay Jungmin, subukang lamunin siya. Ngunit bago pa ito tumama, isang biglang atake ang pumihil dito. Pagmulat niya, nakita niya si Yuna. Tinanong siya nito kung ayos lang siya. Nagulat si Jungmin at tinanong kung paano siya napunta doon. Sagot ni Yuna, nakita niyang may nagtipon-tipon na mga tao kaya tumakbo siya patungo rito. Napansin niya rin si Seren na nakahandusay sa lupa. Biglang bumangon muli ang halimaw at umatake. Nagbabala si Jungmin kay Yuna, na agad namang umatras. Ginamit ni Yuna ang kanyang kakayahan, Dimension Interference, Singularity Transformation, Property Transformation, Wave Interference, Coordinate Set. Lumitaw ang isang magic circle sa demonyo. Inutusan niya itong maghati. Isang sinag ng mana ang hamati sa demonyo, ngunit nagulat siya nang marinig itong tumatawa habang muling nabubuo. Nagtaka si Yuna kung paano ito nakaligtas. Napansin ni Jungmin na ginagamit ng demonyo ang mana para maghilam. Kailangang talunin nila ito gamit ang mas matinding kapangyarihan. Sa desperasyon, naghanap ng katawan ang demonyo upang mapuntahan. Nakita nito si Amal, inatake mula sa likod, at tuluyang nilamon ang katawan nito. Sa gilid, nagkomento si Byung-jun, napakaloko. Pinatay niya ang sarili niyang kasamahan. Tumayo ang demonyo sa harap niya, ngayon ay mas mataas pa, halos 20 metro. Pero hindi ito ininda ni Byung-jun, sabay sabing mas malaki, mas masarap talunin. Paghahanda ni Byung-jun, pinakawalan niya ang mana ng kidlat mula sa Diyos ng kulog, si Zeus.
Natuwa ang demonyo, naghanda upang lunukan ang atake. Ngunit determinado si Bianjun. Tumilikha siya ng malaking bola ng kidlat, handang tapusin ang laban. Inilunsad ni Bianjun ang kanyang lightning spear patungo sa demonyo, lumikha ng isang napakalaking bowl ang kuryente. Kapwa naghanda sina Yuna at Jungmin para sa paparating na shockwave. Namangha si Jungmin sa kakayahan ng kanyang master, pero nag-aalala rin siya na baka maging pagkain lang ito ng demonyo. At tama nga siya, napansin ng demonyo ang atake at sinabing, ito lang ba ang meron ka? Muling umatake ito kay Bianjun upang kunin ang natitirang mana. Ngunit biglang nagsimulang mawala ang kanyang sariling atake. Napansin ni Bianjun na unti-unti siyang nawawasak mula sa loob. Sinabi ni Jungmin na epektibo pala ang atake ng kanyang master. Naisip niya na kung madaragdagan pa ito ng mas malakas na mana, maaaring magtagumpay sila. Tinawag niya si Yuna at tinanong kung kaya niyang gamitin ang pinakamalakas niyang apoy na spell. Sumagot si Yuna na kaya niya, pero nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Jungmin ang kanyang plano at sinabing atakihin niya ang demonyo sa kanyang signal. Agad naghanda si Yuna, napabilib si Jungmin sa bilis ng kalkulasyon nito, ngunit naalala niyang isa nga pala itong top student sa akademya. Muling naghanda si Jungmin, naghanap ng pinakamahusay na kasanayan mula sa Age of Destruction. Agad na naghanap ang sistema at ipinadala sa kanyang isip ang resulta, isang formula na tinatawag na Harmony of Power. Ito ang pinakamalakas na spell na kaya niyang gamitin gamit ang natitirang 30% ng kanyang divine power. Bagaman mataas ang tsansa na mamatay siya, handa na siya. Nagbigay siya ng signal kay Yuna, na agad namang pinakawalan ang kanyang spell. Binalaan din ni Yuna si Bianjun na umalis sa daraanan. Isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang tumama sa demonyo, na napasigaw sa sakit. Sinimulan ni Jungmin ang kanyang chant, "Thou shalt be sanctified." Gumamit siya ng spell na sanctification, at isang malaking sinag ng banal na liwanag ang bumaba mula sa langit, tumatama sa demonyo. Nasusunog ito sa parehong apoy at divine spell. Nagtaka si Yuna, hindi pa raw siya nakakita ng ganoong klaseng kapangyarihan. Habang unti-unting naglalaho ang demonyo, ang huling mga salita nito ay, "Ayoko pang mamatay." Lumitaw ang notification na nalinas na ang Seed of Curse at nawasak na ang isipan ng demonyo. Natigil ang immersion ni Jungmin dahil sa kakulangan ng lakas. Gulat si Bianjun sa ginawa ni Jungmin, lalo na't nagawa nitong pagsamahin ang mana at divine power. Naalala ni Bianjun ang huling pagkakataon na ginamit ni Jungmin ang ganoong lakas. Lumapit siya sa kanya, nag-aalala kung nasugatan ito. Laking gulat niya nang makitang wala itong kahit anong pinsala. Nagtanong si Yuna kung ano ang nangyayari, pero sinagot lang ni Bianjun na wala ito. Sa gitna ng pag-uusap, biglang napansin nilang nagsisimulang maglaho si Jungmin. Natarante sina Yuna at Bianjun, tinawag ang kanyang pangalan, samantala, nagulat si Eden nang makita niyang pinagsama ni Jungmin ang mana at divine power, isang teknik na kilala lamang ni Pina. Sinabi ni Eden na matagal na niyang alam na espesyal si Jungmin, pero hindi niya inakalang mapapalaya nito ang demonyo at maibabalik ito sa pagiging tao. Tinawag niya itong Hangul, dahil sa paggamit ng kapangyarihang lampas sa kanyang limitasyon, tila tinanggap na ni Eden ang kapalaran ni Jungmin, ngunit biglang nakita niyang may kausap si Jungmin kay Bianjun. Nang makita ito, nagulat siya at napansin na tila may mali, hindi pa tapos ang lahat. Nanatiling maayos si Jungmin, na labis na ikinagulat ni Eden. Nagtaka siya kung paano pa rin ito nabubuhay. Tinawag niya si Pina at tinanong kung siya ang nagligtas kay Jungmin, at kung bakit niya ito ginawa. Sumagot si Pina, hayaan mo na lang siyang mamatay. Itinuro niya na ginamit ni Jungmin ang ultimate skill ng 3 beses, halos mamatay na ito. Sinabi ni Eden na gusto niyang malaman kung bakit tumulong si Pina. Sumagot si Pina na alam niyang magugustuhan din ito ni Eden, na lalong ikinainis nito. Galit na sinabi ni Eden, ano ba talaga ang sinasabi mo? Tahimik si Pina ngunit patuloy na nagpapaliwanag. Ipinaalala niya kay Eden na sila mismo ang gumawa ng unang palapag ng tore na halos imposibleng matapos para maprotektahan ang ikalawang palapag. Ngunit nagawa ni Jungmin na malampasan ito. Sinabi ni Eden na tumigil na si Pina, ngunit ipinagpatuloy nito na si Jungmin ay kwalipikado na, at tinanong si Eden kung hindi ba siya interesado sa magiging kahihinatnan nito.
Tahimik si Eden sa sandali bago pumayag sa mungkahi ni Pina na dalhin si Jungmin sa ikalawang palapag. Lumabas ang notification, ang espada na pumuputol sa horizon ay nag-imbita sa iyo sa ikalawang palapag ng Swordmaster's Tower. Lumipat ang eksena sa magkapatid na nag-uusap. Tinanong ng batang lalaki ang kanyang ate kung maaari nilang kainin ang tinapay na hawak nila. Sumagot ang ate na pwede kaya't tuwang-tuwa ang bata. Habang naghahati sila ng tinapay, biglang lumiwanag ang paligid. Natakot sila sa biglang pagsiklab ng liwanag, at mula rito ay lumitaw si Jungmin, litong-lito. Natuwa ang bata nang makita siya, pero ang ate ay tila mas nag-aalala. Nagtanong si Jungmin kung nasaan siya. Lumabas ang notification na inanyayahan siya sa ikalawang palapag ng Swordmaster's Tower. Tinanong siya ng batang babae kung sino siya, at tinawag siyang Mister. Na tila bumabaon sa damdamin ni Jungmin. Lumabas ang impormasyon tungkol sa dalawang magkapatid Jack at Lee, sa sistema. Tinanong ni Jack si Jungmin kung isa siyang magician at paano niya nagawa yun. Pinagsabihan ni Lee si Jack na huwag makipag-usap kay Jungmin. Napagtanto ni Jungmin na sila ay mga karakter sa orihinal na kwento. Bigla siyang nakaramdam ng gutom, at inalok siya ni Jack ng pagkain kahit kakaunti lang ito. Tinanggap ni Jungmin ang pagkain, ngunit nagulat nang malamang ito ay moldy moss tea. Nabilaukan siya at nasuka. Na ikinagalit ni Lee dahil yun na ang huling reserba nilang tubig. Humingi ng paumanhin si Jungmin habang tinawag siyang masama ni Jack. Makalipas ang ilang sandali, nagluto si Jungmin para sa magkapatid bilang paghingi ng tawad. Tuwang-tuwa silang dalawa nang makita ang pagkain. Inabot ni Jungmin sa kanila ang pagkain bilang tanda ng paghingi ng paumanhin at sinabi niya na pinayuhan ni Jungmin ang magkapatid na kainin ang pagkain ng dahan-dahan at magpahinga. Masaya silang nagpasalamat sa kanya. Nagtaka siya kung paano nila kinakain ang mainit na pagkain gamit lamang ang mga kamay. Sinabihan niya silang dahan-dahan lang dahil marami pa siyang niluto. Tinanong ni Lee kung bakit hindi siya kumakain, at muli siyang tinawag na, Mister, na tila nakakasakit sa pride ni Jungmin. Naiiyak niyang sinabi sa kanila na kainin ito ng mag-isa. Pinayuhan din niya sila na huwag nang kumain ng sirang tinapay dahil makakasakit lamang iyon. Tinanong niya kung mag-isa lamang sila sa lugar na iyon, ngunit sumagot si Lea na dati silang may kasamang isa pang tao. Nagtaka si Jungmin kung si Eden ang tinutukoy nila. Sinabi ni Jack na wala na iyon, pero bumibisita raw minsan si Kuya Pale, para makipaglaro sa kanila. Napaisip si Jungmin, tila pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon. Naging kainahinala si Lea at tinanong si Jungmin kung bakit siya nagtatanong. Sumagot ito na nag-aalala lamang siya. Binago niya ang usapan at nagtanong kung gutom pa sila. Nagpaalam siyang aalis sandali. Tinanong ni Jack kung saan siya pupunta, at sinabi ni Jungmin na magbabanyo lang siya. Habang sumasakit ang tiyan ni Jungmin, kinontak niya si Eden at nagpasalamat. Humingi rin siya ng permiso na umalis dahil kailangang dalhin si Sarah sa ospital at alamin ang kalagayan ng iba. Hindi sumagot si Eden kaya nagalit si Jungmin at sinabing kailangan niyang makaalis. Tumanggi si Eden at inutusan siyang tapusin ang ikalawang palapag, na labis na ikinagulat ni Jungmin. Nainas siya dahil alam niyang nag-aalala ang lahat sa pagkawala niya. Nagtaka siya kung ano ba talaga ang iniisip ni Eden. Biglang pinalibutan siya ng mga tao. Isang matandang lalaki na may dalang kutsilyo ang nagtanong kung may kaugnayan siya sa mga bata. Napansin ni Jungmin ang mga armas at nagtanong kung sino sila. Hindi siya makapaniwala na gusto siyang patayin ng mga matatanda at ng buong nayon dahil lang sa pagiging dayuhan. Sinubukan niyang pakalmayan sila, ngunit galit na sinabi ng matanda na pinatay ng mga batang iyon ang kanyang anak. Kailangan daw nilang patayin ang mga halimaw na iyon. Biglang dumating si Lea, na lalong ikinagalit ng mga tao. Tinawag siyang halimaw at sinugod siya. Tumakbo si Jungmin para protektahan si Lea at itinulak ang matanda. Tinanong niya kung okay lang ito, ngunit lalo lang nagalit ang mga tao. Inakusahan din nila si Jungmin na isa ring halimaw. Desperado siyang pinakalma sila, pero hindi siya pinakinggan. Biglang lumabas ang isang quest ghetto threat na may penalty na permanenteng makulong sa tore. Nagtaka si Jungmin sa timing ng quest na iyon at nagulat sa penalty. Tumingin siya kay Lea, na takot at humihingi ng tulong. Napaisip siya kung kailangan ba niyang pabayaan si Lea,
ngunit alam niyang hindi yon ang paraan ni Eden. Biglang may bateng ibinato kay Jungmin na tinamaan siya. Agad siyang inaalalayan ni Leia, na nagsabing dumudugo siya. Nagmadaling sumugod ang mga tao kay Jungmin at Leia, puno ng galit at intensyon na patayin sila. Biglang may dumating na lalaki at pinigilan ang matanda, sinabihang kumalma. Napaisip si Eden kung sino ang lalaking iyon. Sinabi ng galit na mga tao kay Pale na umalis sa harapan nila, pero sagot niya na hindi niya sila pinagtatanggol. Ipinaliwanag niya na, gaya ng sinabi niya dati, maraming namatay sa bahay ni Jack at Leia, pero tinanong niya ang mga tao kung naniniwala ba talaga silang kayang patayin ng mga bata ang mga matatanda. Nagtaka si Jungmin kung sino ang lalaking tumutulong sa kanila. Inalala ng system ang impormasyon ng karakter at nalaman ni Jungmin na siya si Pale, isang blacksmith at supporting character na nag-alaga kina Leia at Jack nang umalis si Eden. Nagpasalamat si Jungmin kay Pale sa tulong nito. Sagot naman ni Pale na ginagawa lang niya ang tama. Tinanong ni Jungmin kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Pale na maraming namatay kamakailan sa bahay ni Jack at Leia. Nagulat si Jungmin at tinanong kung sino ang sospek. Wala raw silang nahuling sospek, at ang tanging natagpuan ay ang dalawang bata. Ngunit may hinala si Pale, si Eden, na dati nilang kasama pero bigla na lang nawala. Galit na narinig ni Eden ang akusasyon at sumigaw, nagmumura pa. Nagalit din si Jungmin dahil hindi siya sinasagot ni Eden kanina. Nagtanong si Pale kung may problema, pero sinabi ni Jungmin na wala. Umalis si Pale at nagbilin kay Jungmin na alagaan ang mga bata. Nainis si Eden at nagtanong kung saan pupunta si Pale matapos siyang pagbintangang mamamatay tao. Pinakalma siya ni Jungmin, sinabing baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Tinanong ni Jungmin kung kaya ba siya dinala sa ikalawang palapag dahil sa mga bata. Hindi agad sumagot si Eden pero kalaunan ay inamin niyang oo. Ikinwento ni Eden na sila ang mga batang kasama niya noon. Habang naglalakbay siya sa ghetto, nakilala niya sila. Magkakasama silang kumain, natulog, at naglaro, parang pamilya. Umiti si Jungmin at tinawag na Kai na hinala si Pale dahil sa bilis nitong pagbintang. Pumayag si Eden at sinabing hindi pa niya nakikita si Pale noon. Pero biglang napaisip si Eden, bakit parang alam ni Jungmin ang lahat? Na-realize niyang sinabi ni Jungmin ang salitang, naaalala ko. Kinabahan si Eden at nagtanong kung paano alam ni Jungmin ang mga bagay na ito, at naalala niya ang sinabi ni Pina tungkol sa nakamamanghang pag-clear ni Jungmin sa unang palapag. Nagtangkang matulog si Jungmin, pero tinawag siya muli ni Eden, nagtatanong kung sino ba talaga siya. Kinabahan si Jungmin at itinanggi na may sinabi siyang kakaiba. Nagsimula nang magduda si Eden at tahimik na pinagmamasdan lang si Jungmin. Nang sumikat ang araw, hindi pa rin nakatulog si Jungmin. Nag-aalala si Jungmin tungkol kay Eden, iniisip kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanya. Naisip niyang sabihin ang totoo ngunit napagtanto niyang hindi niya magagawa yon. Siya ang lumikha ng masalimuot na buhay ni Eden, at tiyak na papatayin siya nito kapag nalaman ang katotohanan. Biglang lumapit si Leia at tinanong siya kung okay lang ba siya. Sinagot niya itong ayos lang siya at nagtanong kung napalakas ba ang ingay niya kagabi. Sinabi ni Leia na ayos lang siya at nagpasalamat sa tulong kahapon, ngunit nag-aalala siya dahil narinig niya ang pag-ungol ni Jungmin buong gabi. Tumayo si Jungmin upang maglakad-lakad. Pinigilan siya ni Leia sa pamamagitan ng paghawak sa damit niya. Nag-aalala itong nagtanong kung babalik pa ba siya. Hinaplos ni Jungmin ang ulo ni Leia at sinabing lalabas lang siya para magpahangin. Nangako siyang babalik, at napansin niyang unti-unti nang nagbubukas ng loob si Leia sa kanya. Naalala niya na nilikha niya ang mga batang ito bilang pagsubok kay Eden, at tinawag silang, Little Cuties. Dumating si Pael at nagtanong kung saan pupunta si Jungmin. Sinabi ni Jungmin na maglalakad-lakad lang siya. Tinanong niya si Pael kung ano ang dala nitong pagkain, at napansin niyang bulok ito. Kinuha ni Jungmin ang pagkain niya at ibinigay kay Pael. Sabay bili na alagaan ang mga bata. Paalis na si Jungmin nang batiin siya ni Pael ng ingat. Muling kinontak ni Eden si Jungmin. Itinatanong kung hindi ba niya narinig ang sinabi nito kahapon, na patayin ang mga bata para makalabas sa ikalawang palapag. Nap-icon si Jungmin at tinanong kung paano niya nasasabi ng ganoon lang iyon. Sagot ni Eden na payo lang naman yun. Binuksan ni Jungmin ang kanyang laptop.
Iniisip kung bakit nagkakaganoon ang ugali ni Eden, nagtataka siya kung bakit biglang naging mainipin si Eden, bigla siyang napaisip na baka may maling pagkakaintindi si Eden tungkol sa mga bata, biglang nag-flashback sa isang batang si Eden, nasa edad 11, na tumatakbo habang hawak ang kamay ng isang batang babae, nahulog ito at gamulong pababa, napasigaw si Eden, tinawag ang batang babae na Emily, sinabi ni Emily na napilayan siya at hindi makalakad. Biglang may lumabas na dalawang lalaki na naghahanap sa kanila. Nabalisa si Eden, iniisip kung paano sila tatakas. Sinabi ni Emily na iwan na lang siya, pero nagalit si Eden. Sinabi niya kay Emily na huwag siyang susuko. Pinilit ni Eden na buhatin si Emily, pero biglang bumagsak ang isang malaking bato. Itinulak ni Emily si Eden palayo at siya ang nadaganan. Napasigaw si Eden pero napansin niyang paparating na ang mga lalaking humahabol sa kanila. Umiiyak siyang tumakbo palayo, humihingi ng tawad sa kapatid na hindi niya naprotektahan. Hinahabol si Eden ng mga tao dahil sa pagnanakaw ng tinapay. Hinaranggan nila ang daan niya, ngunit nagawa pa rin niyang makalusot. Niloloko pa niya sila, sinasabing habulin nila siya kung kaya nila. Nagpatuloy ang habulan hanggang makarating siya sa isang lugar na napapalibutan ng matataas na pader. Napagtanto niyang nagkamali siya ng direksyon at na-corner na siya. Nahuli siya ng mga humahabol at sinabing wala na siyang takas. Isa sa mga lalaki ang sumugod upang hulihin siya, ngunit tumalon si Eden at nakabitin sa isang railing. Laking gulat ng mga tao, at tinawag siyang parang unggoy dahil sa taas ng talon niya. Habang nakaupo sa railing, sinubukan niyang ipaliwanag na hindi naman mawawala ng kita ang tindahan nila dahil isang tinapay lang naman ang kinuha niya. Biglang may dumakip sa leeg niya mula sa likod at sinabing alam ba niya kung ilan talaga ang ninakaw niya. Sa galit, hinayla siya pababa at inihampas sa lupa. Nakahiga si Eden, nagrereklamo sa sakit at hindi na makagalaw, humihingi ng tulong. Ngunit imbes na tulungan siya, sinimulan siyang sipain at apakan ng mga tao. Dumuyugo ang bibig niya at naisip kung mamamatay na ba siya ng ganito. Nakita ng mga tao ang nangyayari at nagduda kung dapat ba nilang pigilan ang mga nambubugbog. Kasama sa nanunood ay isang babaeng nakasuot ng balabal ng isang mangkukulam. Napansin niya ang pangyayari at sumigaw upang pigilan ang mga tao. Nawalan ng malay si Eden at ang huling iniisip niya ay kung sino ang babaeng iyon. Nagising si Eden na napapalibutan ng mga bata, nagtataka kung nasaan siya. Masaya ang mga bata na makita siyang gising. Sinabi nilang nasa Hope Orphanage siya at iniligtas siya ni Mara. Nang marinig niyang nasa isang ampunan siya, kinabahan siya. Biglang dumating si Mara at tinanong kung ayos lang siya, inimbitahan siyang kumain. Ngunit tinapon ni Eden ang unan sa kanya, na nag-iwan ng lahat sa pagkabigla. Tinawag niya itong mangkukulam at inakusahan na kasabwat ng Everton, at hindi siya malilinlang. Tumawa si Mara, at nagalit ang mga bata kay Eden dahil sa sinabi niya. Sinabi nilang walang utang na loob si Eden at nagtanong kung gusto ba niyang mabugbog muli. Iginiit ni Eden na niloloko lang sila ni Mara, at bakit daw pinapayagan silang manatili doon. Sinabi ni Mara, baka may trauma si Eden mula sa ibang mga ampunan, pero wala siyang kinalaman sa Everton. Hindi naniwala si Eden at tinawag siyang sinungaling. Tahimik ang lahat, ngunit biglang ngumiti ng sabay-sabay, dahilan upang magtaka si Eden. Sinabi ni Mara na may ipapakita siya. Nakita nila ang isang batang nagsasanay ng espada laban sa isang dummy. Tinanong ni Eden kung ano iyon, at ipinaliwanag ni Mara na iyon ang lugar ng pagsasanay nila. Lahat ng mga bata roon ay nagsasanay upang lumaban sa Everton. Sinabi niyang lahat sila ay mga biktima ng mga tagasunod ng demonyong iyon at balang araw ay maghihiganti sila. Nabalisa si Eden sa narinig. Nagsimulang manginig at tinanong si Mara kung paano sila makakalaban sa mga halimaw na iyon. Sinabi niyang mamamatay sila bago pa man makalaban. Tumahimik si Mara sandali at sumagot, hindi na kami pwedeng mawala ng pamilya. Kaya kami lumalaban. Napatigil si Eden sa sinabi ni Mara. Kinumpirma rin ni Mara na hindi ba siya nag-eensayo ng espada ng lihim. Nagulat si Eden at tinanong kung paano niya nalaman. Sagot ni Mara, nalaman niya yun sa mga kalyo sa mga palad niya. Nadulot ng paghawak ng espada, hinawakan niya sa balikat si Eden at inimbitahan siyang sumali sa kanila. Nangako siyang tuturuan siya kung paano kontrolin ang kanyang mana, na tiyak na makakatulong.
Ngunit sa kabila ng malumanay ng ngiti at alok ni Mara, tumanggi si Eden, sinabi niyang hindi niya kailangan yon. At hindi siya makikipagtulungan sa mga taong hindi niya kilala, umalis siya, sinabing mamatay sila kung gusto nila, at tinawag itong isang walang kwentang ampunan. Habang papasok siya, may tumawag sa kanya, isang blonde na babae ang bumati sa kanya, iniabot ang kamay bilang pagtanggap sa ampunan, pero sinabi ni Eden na nagkakamali siya, at nandito lang siya para kunin ang mga damit niya. Nabigla ang babae, isang bata ang nagtanong kung aalis na si Eden nang hindi man lang kumakain. Sinabi ng blonde girl, na si Rosa, na hindi karapat-dapat si Eden sa kahit ano. Pero sinabi ni Deli na si Rosa mismo ang nag-alok na bigyan ng pagkain si Eden, naiinis si Eden at sinabing hindi niya kailangan ng pagkain. Pero biglang nagbago ang isip niya nang makita ito.